White, mga kabsat. Ito, take two tayo kay Attorney Enzo. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, totoo ba? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Sandali lang, walang paligoy-ligoy pa. Attorney, teka lang, may sinasabi pa ako. Totoo ba yung chismis? 7 million na daw. Pinakita ko sa inyo kanina, 7 million na daw ang pumirma. Kay Marcoleta. Putra, ang bilis Mas mabilis pa yung pag-sign kay Marcoleta kaysa doon sa kami naman wala pang 1 milyon. ilang linggo na silang paikot-ikot sa Pilipinas. Wala pang 1 milyon pumipirma ng kamote. Diyos ko po, Rudy. Naka po, sige, pasok Marcoleta. Ay, Marcoleta. O sige. Naka po. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo. Paldong-paldo si Marcoleta ngayon, mga kapsat. Lahat ng topic natin, puro relate kay Marcoleta. Umiikot lang sa kanya. O, tragis. Pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kung patalsikin si Marcoleta, ilan na bang pumirma, Attorney? Ito, mga kabunyog, anong take ko dito sa mga nananawagan, i-give up na raw si Marcoleta? Mayroon pa nga nagsasabing i-donate na daw si Marcoleta. Ano na daw? I-give up na si Marcoleta. Ipasa na si Marcoleta sa China. Alam nyo, nakakatawa yung mga panawagan na yan eh. Pero ano yan kahit biro yan, pero may kahulugan yan. Sasaktan si Marcoleta. Yung panawagan na yan. Mayroon pa ngang mayroon pa ngang sinusulong na signature campaign. Nakailan na ba yun? Marami na rin Marami na rin pumipirma. Ano daw? I-donate sa China si Marcoleta. Pero alam nyo, kahit biro lang, kahit ano yun, may halong biro. Pero may halong katotohanan din yun Parang napofrustrate ang ating mga kababayan na senador pa naman si Marcoleta, senador ng Republika. Mga kapsat, tanongin ko kayo. Sino sa inyo ang gustong i-donate i-donate si Marcoleta? O kaya i-give up si Marcoleta? Press 1. Sinong gustong i-give up si Marcoleta? Press 1. Sa ayaw, no? Pwede natin diin siyang senador ng Pilipinas. Naka po, Diyos ko po, Rudy. Press 2. Alak, nagkamote. Again, shoutout sa mga kasama natin at maraming salamat po sa inyo lahat. Republika ng Pilipinas. Pero imagine nyo naman ang mga pinagsasabi niya. Imagine nyo naman ang pinagagawa niya. Para na siyang senador ng China. Para na siyang tagapagsalita ng China. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nagwan. Talo niya pa nga ang China eh. Talo niya pa nga ang Chinese sa pagdidepensa sa China. Sa halip na ipaglaban niya ang ating soberanya, sa halip na ipaglaban niya ang ating Republika ng Pilipinas, ang ating mga teritoryo, imagine niyo siya pa ang magsasabing invention lang natin ang West Philippine Sea, wala namang coordinates ang West Philippine Sea, pero hindi niya tinatanong nasaan ang coordinates ng Tendas Line. Kaya ano ito mga sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, pwede siyang kasuhan ng ethics complaint sa Senado. Disloyalty to the Republic. Totoo yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan kasi wartime crime ang ang treason. Wala naman tayong gera sa China. Pero ito, disloyalty to the Republic. At ang nakakadismaya dyan, senador ka ng Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga nakikita nating mga posts, i-donate na lang sa China si Marcoleta, ibigay na lang sa China si Marcoleta, i-give up na raw si Marcoleta. Ano yan? May halong biro yan, pero may halong katotohanan din yan. Parang yan yung pakiramdam ng mga Pilipino. I-give up na natin si Marcoleta, doon na lang siya sa China. Parang ganun yan. Halimbawa si Martin Andanar, di ba? Press secretary nung panahon ni Duterte, ayun, nandun na sa China. Nagpuprograma siya doon sa state-owned television. Si Martin Andanar. Yun. Ano kaya kung parang ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, ano kaya kung pumunta na lang sila sa China, doon na lang sila? Naku po. Siyempre, ang depensa nila Marcoleta niyan, sa kanila Cayetano, hindi kami pro-China. Kami ay pro-Filipino. Really? Ang sabi nga ni Marcoleta, gusto ko lang pag-usapan para mas malinawan ng ating mga kababayan. Hindi. Hindi ganun ang nakikita ng mga kababayan natin. Talagang yung sinasabi ninyo,
Cayetano, Marcoleta at Padilla, talagang sa puso nyo yun eh. Yun ang laman ng isip nyo. Yan yung laman ng mga puso nyo. Maka-China talaga ang inyong mga laman ng isip at puso. Aray ko po, Diyos ko po, Rudy. Hindi naman for the sake of debate yung ginagawa nyo eh. Makikita mo nyo naman yung passion ni Cayetano. Yung passion ni Marcoleta, ni Padilla, yung passion mo, Marcoleta. Passionate kayo sa inyong mga sinasabi. Parang matindi ang pagtatanggol ninyo sa China. Yan ang totoo. Matindi talaga, attorney. Hindi lang matindi. Ako po, Diyos ko po, Rudy. Diba, and time does back. Kaya sa frustration ng ating mga kababayan, tuloy may nananawagan na gusto raw i-give up ni Marcoleta ang Kalayaan Island Group. Ano kaya kung siya na lang i-give up natin? I-donate na lang kaya natin siya sa China. Ano yan? Biro yan. May halong biro pero may halong katotohanan. Kumbaga yung ganyang panawagan, may mga kumakalat yan sa social media pero akala mo pabiro. Pero hindi eh. May halong katotohanan ang ganyang panawagan, ang ganyang mga posts. Kaya ka siguro bumabaliktad na siya ngayon, attorney. No? Sabi niya, wala naman siya sinabi daw gano'n. Taken out of context daw tayo dyan. Nakbang kamote. Ay, nako. Yan ang problema sa inyo eh. Marcoleta din versus Marcoleta now. Parang Sara din, di ba? Iba-iba yung statement, no? Pero isa yung punto. Tragis. Nako po. Petition nga sa yung online signature campaign, i-donate na raw si Marcoleta sa China. Marami nang nakapirma. Marami nang nakapirma. Bakit? Signature. Yun na nga, dismayado ang mga kababayan natin. Dismayado. Mayroon na nga INC, Iglesia ng China. Ayun, hindi naman ako medyo nakaka-offend na yon sa Iglesia ni Cristo. Kasi alam naman natin, pag sinabi mong INC, Iglesia ni Cristo. Kaya lang hindi mo talaga mapigilan ng ating mga kababayan mag-express ng frustration nila eh. Iba-ibang level na ng frustration ang lumalabas. Iba-iba ng mga mga post ang lumalabas. Nung lumabas nga yung 9 Judas line, galit ang mga pro Duterte na senador. Insulto daw nung tinawag nga yung term na ginamit ni Ronald Llamas, China doors. China doors. China doors. Galit sila Marcoleta doon. Ay galit sila doon. Si Cayetano doon. Bakit daw sila tinatawag na pro-China? Hindi daw sila pro-China. Pro-Filipino daw sila, pro-Philippines. Agyo. Ano lang daw? Iba lang daw ang paraan nila ng paglaban para sa Pilipinas. Kaya lang hindi na maniniwala ang mamayang Pilipino diyan. Yung kanilang pagiging passionate sa kanilang pinaglalaban. Lumalabas pro-China sila eh. Kaya nga si Commodore J. Tariela nasasaktan din. Sabi niya, gusto mo ako na paghubarin ng uniforme ko? Gusto mo ako na maging vlogger na lang? Sa halip na anuin mo ako dahil nakikipaglaban ako sa bayan natin? Ay, really? Sabagot si Commodore Tariela ng gano'n. Hindi ko nakita yun Oo nga, sanabi nga ni Marcoleta, maghubad na ng uniforme. Para maging vlogger na lang itong si Tariela daw. Maalala nyo guys sa Senado, di ba nagharap din to noon? Paano ko i-respeto ang paano kita i-promote isang senador? Ginagago mo ako in national TV, sabi. Sampal na kay Marcoleta yun. Tapos after nung hearing, lumapit si Marcoleta, nagsasorry. Ngayon, bumabanat na naman. Diyos ko po, Rudy. Kung pa ngayon, ang pinag-iinitan mo, kailan mo ba sinabihan ang China na mag-apologize sa ginagawa nila? Wala. Tapos ako ngayon, sasabihin mo, ang pinapatungkulan niya si Cayetano. Tapos ako ngayon, sasabihin mo, mag-apologize ako. Mag-public apology ako. Sinasabihin mo ako, hubarin ko na lang ang uniforme ko at mag-vlogger na lang. Matindi naman ang pagmalain mo sa akin. Matindi talaga. Totoo, medyo masakit sa loob ni Tariela. Kaya hindi mo talaga
mawala sa kanya na mag-express ng kanyang frustration at pagkadismaya. Anyway, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Morning, Enzo. Kaya, nako po. Ano guys, i-give up ba natin si Marcoleta o ang Kalayaan Island Group? Nako po. My goodness, grabe yung online campaign signature kay Marcoleta na siya na i-give up. Ipunta na sa China. Tragis. Naka po, Diyos ko po, Rudy. Ay, inayan. O, siya. O, mag-second to the last topic tayo. Kasi alas 12 na, no? Madaling araw na. So, at least na tayo. Dalawa kay Attorney Enzo, isa kay Badcaster, 3. O, kasi, muna tayo. Countdown ulit tayo. Mabenta si Marcoleta ngayon, mga kakabsat. Tragis, Diyos ko po, Rudy. O, sige, countdown.